Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, ay panonoorin natin yung video ni Sir Brian na tungkol sa isang Pinay na nandito sa Hong Kong na ipinagpalit ang kanyang asawa sa Pilipinas at meron silang 5 anak. Panoorin natin yung video ni Sir Brian. Mga kababayan ko na nandito po sa Hong Kong at isang magandang araw po sa mga kababayan ko all over the world. Brian Kalagi po at ito na naman ang ating pag-uusapan. Okay? Isang malupitang mensahe na naman po ang ating natanggap mula sa isang kababayan natin na nasa Pilipinas at talaga nga naman na nakakalungkot yung kanyang email po sa atin sapagkat nakikita mo rito kung papaano niya idinetalye yung kanyang gustong sabihin, yung sama ng loob niya sa kanyang asawa na nandito po sa Hong Kong at nagtatrabaho. Okay? So, kumbaga si kabayan ay masasabi natin na parang mas gusto pa niya yung karelasyon niya dito po sa ibang bansa kaysa sa kanyang pamilya. Okay? Hindi po natin alam kung ano ang reason ni kabayan na nandito sa Hong Kong, si ate, kung bakit ipinagpalit niya yung kanyang asawa sa ibang lahi. So ito yung ating pag-uusapan tonight mga kababayan ko sapagkat ito po ay usaping pamilya. Okay? At marami ho ang makaka-relate nito for sure, lalong-lalo na yung mga kababayan ho natin na nasa Pilipinas. Okay? So, ito yung ating pag-uusapan. So, sige. So, please share this live mga kababayan at babasahin na ho natin etong message po ni Kuya na nasa Pilipinas at medyo mahaba-haba po ito. Okay? Sabi rito, isa po ako sa mga kalalakihan na may asawang nagtatrabaho diyan po sa Hong Kong. Meron po bang paraan or papaano po ireklamo at ipa-deport ang asawa na nagtatrabaho diyan sa Hong Kong? Ganito po kasi ang sitwasyon. Okay? So, medyo ano nga to, medyo tricky nga itong hinihingi ni kabayan. Okay? Last year po ay umuwi siya sa Pilipinas. Itong si kabayang babae. Dala-dalawa po ang CP ng asawa ko. Noong natutulog po siya, ay pinakialaman ko ito at doon po sa isang CP ng asawa ko ay meron akong nakita na conversation sa WhatsApp ng asawa ko na meron siyang karelasyon na Pakistan national. Okay, Pakistani. At in-screenshot po niya ito at sinend po sa kaibigan niyang nagtatrabaho din sa Hong Kong. Kasama ang picture ng lalaking Pakistani at meron silang palitan ng mga salitang I love you, good night, good morning, at napaka-sweet nila, Sir Brian, at talaga namang nakakadurog ng puso at pagkatao. Pakiramdam ko ng gabing iyon habang natutulog ang asawa ko ay gusto ko no siyang parang gusto niya ng gilitan daw si kabayan babae. Pero habang natutulog siya ay tinitignan ko at humihinga ako ng malalim at pasalamat ako Sir Brian, biglang nagliwanag ang isip ko at may awa pa rin ako. Sa dito? At may awa, sana yun? Pa rin ang Diyos, sabi niya. Kinaumagahan po ay kinausap ko ang asawa ko kung may karelasyon siyang ibang lahi. Siyempre, ang mga babae, ang sabi daw ay wala. Siya pa po ang nagalit at pinagdududahan ko daw siya. Kaya sinabi ko na sa kanya na pinakialaman ko yung CP niya at meron akong nakita na conversation niya sa WhatsApp.
todo deny po siya at galit na galit. Pero umamin din po siya na karelasyon lang daw umano niya sa WhatsApp at hindi sila nagkikita ng lalaking Pakistani. Okay? So, pakiramdam ko noong araw na yan, Sir Brian, ay pinatay na ako ng asawa ko pero ni isang sigaw, isang sampal, ni tadyak wala akong binitawan sa kanya. Sabi niya sa akin, bakit hindi raw ako nagalit? Sabi ko sa kanya, kung sasaktan ba kita at magagalit ako, mawawala ba sa isip ko ang ginawa mo? Talagang gentleman si Kuya. Sa lahat ng pagkukulang ko ng atensyon sa iyo at pinansyal, imbis na magpakatatag ka kung di pakikiapid ang ginawa mong solusyon sa atensyon na kulang ko sa iyo. Okay? Noong unang taon pa lang niya, Sir Brian, sa Hong Kong, pinagsasabihan na ako na ngayon pa na nasa abroad ako, hindi ka nakawalan. Aba! Nilunok ko yun, Sir Brian. Ngayon, Sir, malamig pa sa yelo o niebe ang pakikitungo niya sa akin at nakikipaghiwalay na nga siya sa akin. Dear Papa Dudot, sabi aminado ako, Sir, na malaki rin ang pagkukulang ko noon sa kanya. Kasi maliit lang po ang kinikita ko noon, nandito pa siya sa Pilipinas, at malaki rin ang pagkukulang ko sa atensyon sa kanya kasi ako lang ang nagtatrabaho at kulang na kulang sa aming 5 na anak. At kami pang mag-asawa. 5 yung anak nila, mga kabayan. Kasal po kami ng asawa ko, Sir. Pwede po bang gamitin na pruweba para ipa-deport ko ang asawa ko? Okay? Sa ngayon po ay naglalaro pa sa isip ko na ireklamo siya at hayaan ko na lang para sa 5 naming anak. Sana po ay balang araw ay mapanood ko rin ang kwento nyo sa vlog nyo ang problema ko. Pasensya na po kayo sa ginawa kong email, hindi po kasi ako marunong, kaya pagpasensya nyo na po ako, huwag nyo na po sanang banggitin ang pangalan ko o email ko para na rin sa aming mga anak. Diyos ti Agnina, Sir Brian. So siya po ay isang Ilocano at ang sabi niya, Sir, plano ko sanang ireklamo para mapauwi. May paraan po ba or meron po bang sapat na dahilan para mapauwi ng polo o konsulado ng Hong Kong? Okay. So, usaping pamilya po tayo, mga kababayan ko. Ay medyo mabigat itong ating usapin ngayon sapagkat ito ay usaping pamilya talaga. Okay, so kay kabayan na si lalaki muna. So inamin ni kabayan na meron siyang pagkukulang nung panahon na silang dalawa na mag-asawa, si ate ay nasa Pilipinas pa. Okay? Kumbaga, ang nangyari po ay hindi sapat yung kinikita niya para sa 5 nilang anak at syempre may mga kulang din siyang atensyon sa kanyang asawa. So, one mistake na nagawa po yun ni kabayan na nasa Pilipinas. Kasi, syempre, ang babae po kasi, mga kababayan, maniwala ho kayo sa akin, ang babae po kasi, once na nagkaroon ng trabaho po ang isang babae, at ang lalaki ay nagkaroon ng problema o nagkaroon ng pagkukulang, ang sasabihin ng babae sa'yo, wala akong pakialam sa'yo. Kaya ko na ang sarili ko. Ganyan ang sistema. Kaya,
kung kayong mga lalaki na nasa Pilipinas na nanonood sa akin ngayon, huwag na huwag ho ninyong aawayin ang mga asawa nyo na may mga trabaho na, o huwag na huwag ninyong sasaktan si ating nandito sa Hong Kong, sa abroad. Tandaan mo ate, 5 ang anak mo. Huwag na huwag mong bibigyan ng dahilan yung mga anak mo para kamuhian kanila. Okay? Tandaan mo ate, 5 yung anak mo, pero dahil lang, pag nalaman nila na nakikipaghiwalay ka sa iyong asawa, ay dahil lang sa lalaki, maniwala ka sa atin, kahit pa anong gawin mo, kamumuhian ka yan ng iyong anak, ng iyong mga anak. Depende na lang yan kung papaano mo ituring yung mga anak mo ngayon. Isipin mo ate yung mga anak mo. Huwag mong isipin kung ano yung ginagawa mo dito sa Hong Kong. Okay? Isipin mo pa rin yung pamilya mo. Hindi porket meron kang ibang mga lalaking nakikilala dito, huwag mong isipin, na mapapangasawa mo ang lalaking yan, lalong-lalo na kapag nalaman ng lalaki o ng ibang lahi na may 5 kang anak, for sure, gagawin ka lang pulutan. Maniwala ko sa akin ate. Ang ibang lahi, kung alam nila, di ba, na yung anak mo ay more than pa sa 3 or kung ilan pa yan, kumbaga parang enjoyment na lang ang nangyayari. Ito, sarili kong opinion nito, mga kababayan. Okay? Pag-isipan mong mabuti, ate, okay? Pag-isipan mong mabuti yung iyong gagawin. Sapagkat, tandaan mo, wag na wag mong ipagpapalit yung pamilya mo dahil lang sa iyong ginagawa dito sa Hong Kong. Dapat itimbang mo pa rin ang sarili mo, itimbangin mo pa rin. May 5 kang anak sa Pilipinas, sa palagay mo ba? Okay? Kung sakali man nakipaghiwalay ka sa asawa mo, sa palagay mo ba ano tawag dito? Kukup-kupin ka ng ibang lahi dito sa Hong Kong na malaman nila may 5 kang anak? For sure, sasabihin ng ibang lahi, ano yun? Ako ang, tawag dito, ang mag-aano sa 5 mong anak? Ang bubuhay sa 5 mong anak? Siyempre. Baka naman, ate, baka naman sinabi mo dyan sa ibang lahi na yan na isa lang anak mo or wala kang anak. Mga ganyan. Tandaan mo ate, yung ginagawa mo ngayon dito sa Hong Kong, pagpapalit mo ang pamilya mo dahil lang sa ibang lahi, maniwala ka sa akin, baka iba na ang magiging katayuan mo. Kumbaga parang sinasabi nilang, ayaw kong banggitin itong salitang ito, yung K na lang. Diba? Diba? K. Pag yan nangyari sa'yo, maniwala ka ate. Mas malupit pa. Baka matulad ka dun sa mga umiiyak dito sa Hong Kong dahil binablockmail yung mga Pilipina na nakipagrelasyon sa ibang lahi. Diba? Baka matulad ka sa mga ganyan. Pag-isipan mong mabuti ate bago pa mahuli ang lahat. Kasi ang plano nga ni Kabayan ay ipa-deport ka. So ayan mga kapobre, ano masasabi nyo sa kwento ng buhay ni Kuyang nasa Pilipinas na may asawa na nandito sa